What's kicking everyone? This is Kitch Minimoto at nandito tayo sa Listen Kasakich. Itong bagong guest natin sa ating second episode, isa tong magaling na artist talaga guys. At dati pinapanood ko lang to kay Dog Brock, but alam mo yun, pinagtagpo kami ni Universe. Meron kaming mutual friends na mahilig din sa music at sa art. So, introduce ko na sa inyo guys. Elijah Contillo. Hello po. What's up, Pavi? Hello, man. So What's up, man? What's up? Oo na ba ito? Ako na yan. Check natin. Alright. So, kamusta ka ngayon, tol? Doing good, man. Oo, eh. Then nakita ko parang may event kayo recently. Anong pangalan ng event na yun? Ito ay Tipsy City, pare. Para siyang inspired to sa club culture na, kumbaga, you know, youth, have fun moments. Tapos, and yun, kami nag-host and me and my team, Goldworld Studios, together with Danny and Eris, yung may-ari nung bar. Nagsisimula pa lang tong bar na to, pero sa Malabon kasi siya nag-i-exist eh. So, medyo progressive siya in a sense dahil meron ng mga ganun doon. Before kasi wala. So, parang ngayon, nagkakaroon na ng bahay yung... they're willing to expose the local acts and scenes. So beyond dun sa concept ng normal club, nakakapag-cater din sila ng mga acts or like yung mga aspiring artists po. Kasi may open mic dun sa event eh. Yeah, so meron mga artists doon na pwedeng bagong ma-discover. Potentially, di ba? Lagi nga namin na-share sa pag nagpapagathering kami na itong ginagawa namin is like para siyang Discovery Channel, bro. Kasi you don't know kung ano yung sino or ano yung klaseng talent yung makikita mo that night or that day kung ano man time zone ng event. Pero, yeah, kasi meron yung mga idol natin ngayon, nag-exist lang yan somewhere. Pero yung bang mga yun, sa Gold ba sila or 1400 Boys? Or iba't iba na nasa Caloocan? Bro, unforeseen. Actually, hindi na namin namalayan na parang ang dami ng extended families, bro. I see. So parang si tropa na to may pe-present na grupo, tapos yung grupo magiging tropa ulit. Tapos parang na siyang, you know, man. Parang nakita ko nga rin may Iris Sunday na doon. Sa Caloocan, binaba ng Iris Sunday Prod yung Caloocan area. Iris Sunday, FYI, kasi nag-i-exist tong scene na to mostly sa Makati. Makati, B-side. B-side, sa mga ganong area. Itong Caloocan kasi, kumbaga, medyo, you know. Nakakagulat niya no? From B-side to Caloocan. Pero kasi, make sense lang dahil nandun talaga yung pusod nung dub. Yung dub is isa to sa kinikater ng Iris Sunday. So, parang nagbigay homage, para sa akin na personal opinion ko, nagbigay homage itong si Iris Sunday sa talagang mga nagpa-practice ng music na yun, which is ang dami sa Caloocan. Kumbaga, parang mga hidden gems to. Good music, parang sobrang, good music, good people. Parang sobrang sinusuportahan mo yung mga musicians. No? Pero ikaw ba, like, do you rap, do you sing? May ganun ka bang talent or... Hindi. Nag-play kami nagpi-play ako ng instrument pero hindi ko pwede masabi. Siguro lang ako, practitioner lang ako. Gets. Kasi nag-banda kami before. Pero hindi lang musician anything na creative or artistry, di ba? Kasi for the love of music talaga siya na parang isipin mo di ba pag ikaw meron kang sobrang trip na foreign music, nakaloop sa tenga mo yun, tapos parang sobrang iidolohin mo yun, di ba? Etong mga local acts natin, ganun din naman magaganda yung gawa nila. Naglulup sa utak mo yun. And ang nakaka-overwhelm kasi doon, nakikita mo sila in person. Pero may mga hinahandle ka na rin bang artist? Or wala pa naman as of now? Mga rappers? Under sa Goldworld Studios, collective kasi kami ng mga artists doon, bro. So basically,
We handle each other. Kasi, kami yung first fan and first critic ng isa't isa. So if we're doing good, we will clap for our brothers. If they're not doing good, tatap namin sila. Like a man or like a, man, yung ganong attitude. Pero bilang kaibigan, hard ka ba? Pagdating doon? Hindi naman. Alam na ng mga tropa kung paano tayo nag-deliver ng situation, man. Hindi sa hard, hindi rin sa soft eh. Lagi kami logical sa loob ng studio, man. So, as long as tama yung reasoning mo. So, ilan kayo? Ilan kayo sa collective nyo? Nine. So, lahat yun, like, may mga rappers, may mga graphic designers. Photographer. Sheesh, kompleto na. Music engineer, tattoo artist, ako, pa ba? Ang dami. Alam mo, importante yung ginagawa mo ngayon na movement. Kasi, ito siguro yung masasabi natin kulang dati. Na masala nang walang social media, ang hirap kumonek kay ganito, kay ganyan. Lalo dati, tol. Diba? Pag need mo makuha yung contact ni ganito, you need to find it on your own. Ngayon, parang, i-scroll mo na lang sa SOCMED eh. Iba lahat before. Ayoko magtunog sobrang parang ang tagal ka na nag-exist, pare, pero kasi sobrang bilis ng transitioning every year. Parang yun, 2 years, 3 years ago is like, ang tagal na din agad eh. Kasi ang bilis nga ng progression ng Fast-paced na rin ngayon. Generation ngayon, man. Nung bata ka ba, medyo disiplinado ka na? Medyo kwentuhan mo nga kami nung, nung mga ginagawa mo nung bata. Isa lang din tayo sa mga malilikot na chikiting tol. Share mo naman sa amin, paano yung pagkabata mo? Bata, tol. Ano tayo, tol? Aktibo. Batang yasawap ka ba? Hindi. Pare. Pero tameable, man. Like, nasisita, pero ewan ko, man. Siguro maayos lang din yung mga nasama nating tropa nung papik na yung puberty. Kasi critical yun eh. Pag yung pagpabinata ka, tapos nasamahan mo, mga talagang wala, makulit ka. Lalaki kang makulit. Buti sa akin, man. Medyo, alam ko, church era namin yung puberty ko eh. So, ilan taong nag-church ka? Yun, pre. Simula Sunday school hanggang hanggang 15 or 16, 2015 or 16. Tsaka feeling ko, pag mas marami kang mistakes na ginawa dati, natutunan mo na siya talaga eh, diba? Meron ngang, diba, fuck around and find out nga eh, diba? So parang, tayo yun, tol. Tayo yun, Kitsch. Kaya tayo nasa sitwasyon natin ngayon kasi parang, we seek things, we know things, we understand things, man. The way na, kumbaga, talagang sisingaw sa katawan mo yung adapting skills, bro. Eh. Parang tungkol kasi siya lahat sa pag-adapt, man. Eh. Mga ilang taon mo na-realize na kailangan ko matuto mag-adapt sa paligid? Lumaki ka sa trench, pag lumaki ka sa pinaka sulok ng kalsada, tol, putek, as early as you can, kung kaya mo na ma-reciprocate yung nangyayari. Reciprocate mo na kasi, kumbaga, concrete jungle nga, tol. Eh. Parang, gutom lahat eh, no? Hindi naman tayo pinanganak na may silver spoon eh. Pinanganak tayo, may eh. Wala at all. So, from scratch, may ginapang natin yun. So, thankful ako na somewhere medyo, nararamdaman na namin yung bunga ng mga sinakripisyo namin for the past 10 years na we're doing what we're doing. Medyo meron na, pero malayo pa. Malayo pa talaga sobra, tol. Kasi, once na naintindihan mo yung value mo as person and as creative or as an artist, magiging tataas yung appreciation level mo, pero in a sense, tataas din yung pagiging hungry mo, tol. Kasi dapat. Alam mo eksakto kung ano yung deserve mo eh. Magiging thankful ka ngayon sa meron ka, for sure. At attitude ng mga yun eh. Good person yun. Be thankful, be grateful muna. Pero, understand na deserve ko pa ng more. Kasi, man, I praise the Lord. Hindi, syempre, kailangan naghahangad tayo ng ng mas marami pa. Hindi, parang, okay naman. Okay. Pero, pare, observe yourself na wag maging in a greedy way. Be careful na yung
Minsan sumasobra eh. Check mo lang yung plato ng tropa pag wala na yung laman. Hindi dahil may laman, tapos gusto mo kunan, bro. So madalas ka nagbibigay ng mga laman sa mga friends mo? Medyo ganong type of friend ka ba? Pag bowling tayo, alam na ng mga homie yan. Kumbaga, man, ang purpose ng blessing is to be celebrated eh. Parang, with the right people, of course. Yes, so, of course. Kaya natin ginagawa, kaya tayo nagtatrabaho, kaya natin ginagawa to lahat is to celebrate life habang kaya mo pa. Dahil yung mga nangyayari sa paligid ngayon, pare, puno-puno tayo ng uncertainties. Man. Bakit gold? Bakit yun yung naisip mong pangalan? Sa dami-rami ng... Nakwento ko na siya kay Dog. Share natin dito Bibigyan sa mga kita ng viewers. ibang POV ulit. Fan ako ng mga genuine things, bro. Why gold? Kasi yung gold, man, di ba parang ang rare niya, sobrang valuable niya. Pero parang hindi mo siya basta-basta makikita eh. Just like nga yung mga taong nasa paligid ko, tol, parang I look at them as para silang mga gold sa akin. Oh, Kasi okay. nga, sila yung mga genuine people, the same time, rare to find, bro. And another thing sa gold is, sa pag kunyari, as damit, gusto ko ma-feel ng mga nagsusuot ng gold, pag suot nila yung merch, is to feel good, to feel special, to feel, kung ma-feel nila yung sarili nila, kasi para siyang mirror, reflection yun ng energy mo today. Totoo. Especially ang outfit, malaking bagay yan sa unang, unang kita I sa'yo. want you na pag suot mo yan, mag-stand out ko. At somehow, ewan ko, pwedeng hindi. Pero, di ba, isa siyang malaking platform ngayon na ang daming pwedeng mangyari. Ang gusto ko lang sabihin sa mga nanonood sa amin, nakikinig sa amin, nakasubaybay sa amin na exciting kung saan kami papunta kasi lagi kami nag-brainstorm sa studio kung paano pa to mas pasasarapin. Paano pa to mas pasasayahin, paano pa to mas gagawing exciting na magbe-benefit lahat. Parang yung tunog na yan, tunog ang daming mangyayari talaga ngayong 2024. Tol, kasi i-slide ko na rin kasi we're preparing for upcoming fashion show and magre-relaunch kami ng brand as mag-mass produce ulit kami ng merch. Hayaan ulit namin yung mga nakasubaybay or like yung fans namin na they can avail again some products from us. Kasi ang tagal namin hindi nag-produce, bro eh. So parang... Bakit? Ba't matagal medyo... Dahil nag-hiatus nga kami and nag-focus nga yung brand sa value building. Like, kaya yung Butterfly Peck Fashion Show, bro, doon talaga, nag-consume yun ng maraming oras sa akin dahil worth it naman eh. Ilang months mo ginawa yung collection na yan? Almost 1 year yun, brother. Pa isa-isa, Ilang pieces? padala-dalawa. Dami nun kasi we have, yung pag pinanood mo yung fashion show, we have 49 looks. Dami. 49 distinct looks. Yung hindi yun naulit-ulit Like, ayun yung suot nila the whole. Tapos, meron sa dressing room, bro, ito yung makulit, ang dami pang hindi nakasusuot. So, ang dami pang hindi nakita nung araw na yun. FYI lang kasi ba. So, abangan nyo sa susunod na fashion show ba lalabasin? Baka hindi na part na siya ng archival. Yung mga pieces ngayon, pare crazy. Yung mga So, pieces lahat to, na, ikaw lahat may gawa? Hanggat maaari. Kasi, hanggat maaari, bro, anything na creative sa gold, gusto ko ako eh. Pero pagdating naman sa clothes, binibenta nyo rin ba siya? Yung like sa fashion show na ginawa nyo? Ngayon, For sale ba siya? For archival muna siya ngayon eh. Hindi pa alam kung saan siya mapupunta. Jits. Pero, kumbaga, nililimliman ko pa yung mga yung collection. Nililimliman Pero ko yung mga next, yung mga upcoming, magkakaroon na ng chance yung people na magkaroon ng mga certain pieces or products from us. Kasi nakita ko, ang daming hip-hop artists and mga models na nandun. Paano mo sila na-reach out? Friends mo na rin ba sila before pa? Or... Good question, pare. Ayun yung marinig ng tao ngayon eh. Actually, most of them friends yun. And nalala ko, tinap ko sila without promising na any monetary like TF or something. Parang
ang pirinamis ko is, ang mabibigay ko lang sa inyo is yung experience ng runway. Okay. And pare-press natin first time to kasi let's see. And nakita ko din kung sino yung mga down talaga na homie na pagkasend ko si G agad eh. Parang yung runway na rin yun is display of kung sino yung mga down kong tropa eh. Parang display yun ng roster ng mga friends natin eh. Pero grabe na build mong connection. Isipin mo ilang pieces yun? 49? Pare, sobra. Oo, ang dami nun. Kasi, ang isa sa mga aim ko dun sa show is magbigay ng impression or like impact. Pag-usapan naman natin ngayon, bro, ang show nyo ngayon 2024. Yeah, man. Kamusta? Anong title or... Sabihin ko na ba yung title? Sabihin mo na, share mo na dito. Wag muna talaga. Surprise na lang. Para surprise. Pero ngayon, baka mag-post kami ng parang open call, parang for models. Nick, gagawa tayo ng parang Google form. Parang gusto namin magbigay ng chance. Gano'n kasi kami sa Gold, bro. Actually, yung butterfly effect, 90% nun di naman official model man. They just walk, pare. Parang, tas from that, yung iba nagkaroon na triggeran ng career, naging totoong model talaga, kinuha bigla. So kami, lagi fan ako ng mga hindi official na bagay. Parang kunyari, ayoko kumuha ng model yung model na talaga. So, laging yung model namin sa Gold is manggagaling sa friends of friends. Nakita ko lang sa event, ang ganda niya, ipresenta yung sarili niya. Like, he or she got taste and fashion, check agad sa akin yan. Parang, ngayon, pag tumitingin na ako ng tao, tol, parang casting eh. If saan siya magsusuit. So, ayun, baka mag-post kami ng open call and yun, mayroon kaming idadrop ng mga campaigns and teasers. Eventually, like February or March, mangyari na to. Tingnan natin. Yung casting or yung mismo show? Hindi, yung show. Kasi naka-ready na yung mga pieces eh. Bakit butterfly effect? Bro, marami siyang meaning, pero... Sa ngayon, yung sa ngayong moment na to, anong meaning? Yung meaning niya ngayon, pare, yung nangyari after nung show. Yung mga good things na nangyari after nung show. Ayun yung effect. Ano yung mga good things? Share mo naman, pa-feel mo sa amin yung... Yung fashion show kasi sa Pinas, tol, siya eh. Hindi lahat nagpa-fashion show dito. Para pa siyang tabu eh. Pero ang hindi alam ng tao, nag-i-exist na yung fashion show sa Pinas. Way back, may mga nag-execute na dito noon. Oo naman. So, nung ginawa ko yung fashion show like, nung August, ginawa ko lang yung sarili kong version. So, hindi ako yung first time. Hindi ko tinatanggap yung label na yun dahil hindi naman ako yung first time na gumawa nun. Pero in a sense, pwedeng ako yung first time na ganong atake. Like, kung paano finormulate yung wardrobe, yung models, yung space is art gallery yun eh. Isipin Anong art gallery to? Kalawaan Space Time sa QAV. You should check it. Ganda, artist-run space to. Shoutout kay Kuya Gabe and Ate Jan. So, isipin mo, man, fashion show sa art gallery. Yung mga ganong crazy mixture, pare. Ang hilig mo pagandahin yung mga bagay-bagay, no? May ganong kang attitude na, tara, palabasin natin yung kinang mo. Or pare, ang purpose ng art is to disturb the calm or calm the disturbed. So, minsan pare, gusto natin ng mga pleasant things, pero minsan, nagbibigay rin tayo ng ibang emosyon or... Ayun yung gusto kong pakita ngayon dito sa next show. Baka madulas. Baka madulas. Hindi siya ayoko siyang maging parang good vibe. Basta may gusto akong maparamdam sa mga manonood sa araw na yan. For sure, marami nakaabang. Huwag kahit hindi nila abangan kasi alam mo, man, ito ang interesting fact dyan, Hindi namin to ginagawa para kahit kanino. We're doing this because meron kaming parang hinahanap na contagious emotion or feeling na pag nakakagawa ka ng something creative, tas it works,
Ang sarap nun, man. Parang beyond euphoria yun eh. Parang beyond Oasis yun, yung feeling nun. Siguro kaya ako nasabi siyang inaabangan. Kasi ako nung napanood ko yung show, Oh, pero parang, siyempre inaabangan talaga, Oo. pre. Talaga. yung sa akin kasi parang, minsan ka lang makakita ng taong may lakas ng loob mag-execute ng ganun. And at the same time, masasabi mong, bakit ngayon lang? Alam mo yun, bakit ngayon lang? And ito yung tamang moment. Yeah. And lagi ko rin sinasabi, bro, after ng show is, hopefully di lang ako yung last. Dapat. And ayun nga yung mga good na nangyari no after ng fashion show, pare. Bigla akong, ang dami kong nakitang fashion shows. Na parang, ewan ko kung dahil yun sa amin or kung hindi man dahil sa amin. The butterfly effect. Basta ang masaya, mas maraming nagpa-practice na nun. Kasi isa sa mga ethos ng show, ba't ko siya pinush, is to trigger refreshing idea. Dahil yung Pinas ngayon lumulubog sa clothing eh. Parang ito yung main thing ngayon eh, di ba? And ako naman, nag-design ako sa mga brands, di ba, Kitch? And we know people. So, nakikita natin yung main playground. I-share mo naman sa kanila kasi ako alam ko. Pero ano yung mga ginawan mo na ito yung mga latest na. Basta madami na, homie. Bigyan mo ng tatlo. High Minds, Kush, Master, DBTK, Undrafted. Ito yung mga top dogs. Tatlo lang, pero puro top dogs lahat eh. Basta, meron akong imi-meet ngayon. Matagal na tong brand eh. Tapos parang gagawin ko siyang collection ngayon. Oh, yun, men. So, ang point, ayun nga, isipin mo, ito yung mga kliyente natin. Nagagawa natin sila in yung other brands pa. So, at somehow, na-foresee ko yung upcoming trend, kung ano yung design na puputok, ano lang yung parang one-week wonder lang, ano lang yung maglalast. So, ako naman, sabi ko, sobra ako magsuswerve in a sense na ayoko lahat bilhin yan. Parang gagawa ako sarili kong wave or ganun ganun kami. Parang favorite naming magpauso. Which is, yun yung bagay na nagpapayunig sa'yo. Yeah. Kaya lahat ng tao sobrang nagkikrave. Yeah, kasi itong mga nagkaroon ng loop dun sa clothing industry eh. Totoo. So, sinubukan nating like mag-break the loop lang ng konti. Para makita nila na... Hindi ka natakot? Natakot ako kasi critical moment yun sa amin, sa brand. Dahil ang tagal namin walang... Talagang people think we're dead ng mga moment na yun. Tapos bigla lang namin dinrap yung poster na may show na paparating. Kasi kung di gumana yun, wala. Pwedeng... Hit or miss talaga. Hit or miss. But it went good, man. Beyond sa expectation ko. And ngayon, parang nanguso na natin eh. So, dire-diretso na. And yung mga interesting kung sino yung mga upcoming katrabaho natin dito, tol. Ayun yung gusto kong... Yeah, masaya. Dawa ko nga napapatingin ka na lang sa taas. Oo nga eh. Ini-imagine ko na naglalakad sila. Kasi nandito tayo sa topic na to. Almost araw-araw namin pinag-uusapan sa studio yung mga plans kasi. So, every time na bring up yung mga certain topics, talagang minsan nakikita mo na agad yun. May ganun, promise. May ganun, yung parang nakikita. Ayun nga yung definition ng vision, bro. Okay. Pero, ikaw ba, sa isang piece, isang araw mo lang siya ginagawa o binabalik-balikan mo siya? Depende. Paano process mo sa isang piece? Yung pyesa na damit, parang trato ko sa kanya is painting dun eh. Minsan matatapos mo siya isang araw. Minsan 3 months. Minsan wala, hindi mo siya maggalaw kasi ano yun, tol? Basta, kada uupo ka sa studio, iba-ibang mood yung inuhuli mo eh. So, if you know to ng mga artist, kung ano yung sinasabi ko, parang merong moment na pagka-start mo tapos agad, meron na art block ka kalagitnaan.
just like acting, just like dancing, just like sa music. So, ako, ang inuhuli ko is momentum. So, pag na-hit ko yung momentum, kung ano yung kaya kong tapusin, tapos ko na lahat. Kasi, di ulit, ulit yun eh. Hahantingin ko ulit yung momentum eh. Baka Hanapin mo ulit eh. bukas na ulit babalik yun eh, or like the next day, di ko alam. So, if ngayon, ganado ka, tapusin mo na lahat ng... Kasi dami ng distraction sa paligid eh. Cellphone, no? Yeah. Parang minsan, pag nandun ka sa wave mo, parang gusto mo siyang pigain hanggat sa matapos yung oras. Brother, kung wala lang yung business sa phone, hindi ayaw mag-phone eh. Pero nandun kasi nandun ngayon yung parang malaking chunk ng life. Pero, ang pwede lang natin sabihin sa tao is, hindi malamon nun. Nakakalamon talaga siya. Kailangan alamin mo kung paano mo gagamitin eh. I-maximize yung internet. Eh. Huwag magpalamon sa internet, bro. Kasi minsan, nakakalimutan na natin mga importanteng bagay. Yeah, brother. Dami ding tulog na pera sa internet. So, if magagawan mo lang ng parang ways paano buhayin yung mga... Ayan, sa mga gustong magnegosyo dyan. Alam niyo na. Dami hidden gems dyan, tol. Wait, speaking of paintings, tama ba meron kang show sa Pinto recently? Last year, man. Last year? Last March. Pero ngayon nandito pa rin siya, wala na? Si Dr. Kwan, the owner of Pinto, bought yung sculpture, bro. So, nandun, merong mga specific gano'ng kalaki yung sculpture mo? Parang human size eh. Nandun, may mga certain pieces na naka-display ngayon doon. So, ayun. Pero yung actual show, wala na, nasa studio na. Anong theme nun? Anong concept? Title nung show is, Make Life Less Difficult to Each Other. So, para siyang love letter sa sa kabutihan. Kasi, yung hugot ko nun, tol, sobra ko na-appreciate yung mga small kindness na akala nung mismong gumawa, wala lang. Pero yung nagawa niya na ng kabutihan, hindi niya alam, parang it saves their day. Parang, kumbaga, yung light na yun, liwanag na dun sa dark na room ng someone. So, parang homage ko yung show na yun sa mga mabubuting gesture na na-encounter ko personally, mga nakikita ko sa ibang tao. Ayun, pare, make life less. Parang, alam mo yun, men, ang hirap na ng buhay, huwag ka nang magpabigat pa. Huwag mo na dagdagan. Huwag ka nang dumagdag, pare, kung kaya mong mag-lessen ng baggage sa someone or sa sarili mo, why not coconut? Peanut. Diba, tol? Kasi, men, isipin mo, kada tao may kargada yan. Totoo. May dalahi yan, huwag ka na mag-add up. If kaya mo mag-lesson. As much as possible pa nga kung nabigyan mo rin siya ng energy. Exacto, mapasa mo bro. sa kanya eh. Kasi nandun yung blessings, bro eh. If Mismo. ang intention natin sa tao is, sobrang straight edge lang na good. Kaya nga ang ganda rin nung sinabi mo yung pagiging genuine. Alam mo, nakikita ko sa lahat ng mga kinukwento mo sa akin, yung pattern ng yung genuine yung isang bagay, paano mo siya papagandahin. And mas gaganda siya pag genuine siya. Oh, tol. Kasi that's how life works eh. Lahat ng parang pilit, man, eventually nagka-crush. At hindi siya sustainable eh. At the end of the day, biglang makikita mo yung totoong kulay. Basta lahat ng parang hindi tunay nagka-crush pa rin. Ang dami na namin nakitang ganun. Okay sa una, then poof. Bro, maraming kinain ng fame, ng money, ng hype. Ayun yung sa mga nanonood, brother, always watch yourself, always watch your back, always watch your heart, na hindi ka madala ng mga superficial things na pwedeng makapagpabago ng buong personality mo. Because we've seen a lot, man. Binago ng... Nakaka-disappoint and nakakalungkot. More on mas nakakalungkot dahil, pare, ba't ka napunta sa ganyan? Parang, we look up to you. Pero yeah, that's how life works nga. Kailangan mo figure out paano ako makakalis doon. Pero yung iba,
hanggat di nyo pa nararanasan yun, wag nyo hayaang maranasan sa inyo yun. I mean, wag nyo hayaang maranasan yun. Dumating na rin ba sa point na may mga tinanggal ka na rin sa collective nyo? Meron. So, paano, Hindi, as a leader, paano mo siya, syempre, for sure, maano rin yun sa'yo eh. Pero, alam ko gusto mo rin siya mag-grow. Paano mo tinake yun? Paano mo hinandle yun? Kinausap mo ba ng sinsinan? Or? Let's use the word, wag natin gamitin yung tanggal kasi, parang repositioning yung sa amin. Kasi, may mga natanggal sa amin recently na players. Kumbaga, kasi hindi sila nakakapag-submit sa requirements ng standard gaming. Kumbaga, these people, yung mga trabaho namin ngayon, somehow, they attracted us. Gusto nila kami makatrabaho. Nakatrabaho nila kami, tol. Magkakasama kami ngayon sa studio. But, also, kalakip nun is yung work ethic namin. Mamimit din nila. And yung work ethic namin, bro, kumbaga, itong ilang years na namin, nahubog yun eh. Kumbaga, tumaas yan. So, it's either i-level ka dito or hindi kami bababa. Kumbaga, kung pumasok ka dito, alam mo yung standards dito. Kumbaga, Olympics. Dapat, Olympics, man. Kumbaga, so, may mga homie na hindi nakapag, comply sa energy na yun. And repositioning in a sense, baka kasi hindi ka pa para dito. And kung saan ka, hanapin mo yan, tapos supportan ka namin doon. No bad blood. No, homie pa rin tayo. Kumbaga, kailangan na natin maintindihan parehas na hindi gumagana eh. Oh, it's not working. So need natin figure out why. I-reposition. And need natin i-reposition yung sitwasyon mo, man. Ilang taong ka sa tingin mo nung na-realize mo na leader ka? Ewan ko, pre. Or naturally na hindi lang ko siya siyang- ginagamit lagi yung word niyan eh. Pero feeling ko naman nag-fit sa akin. As early as I can remember to, like high school, something. Ikaw ba'y lagi sinasabi ng mga tropa? Lagi tayo napuposition sa president, vice president. Nangyari lang ngayon, hindi na mga estudyante yung nililid natin. Nag-level up na. Mga bunch of crazy creative peoples. Ibang mundo na, sariling Diba? mundo mo na. Mga, kumbaga, big dogs na, tol. Gaya nga ng sinabi mo kanina, mas lalo na ngayon may phone, ang social media kasi, minsan, nabibiktima tayo ng facade eh. Oh, fasad talaga, bro. Fasad talaga. Superficial things, man. Sobra siyang binilt-in sa utak ng tao ngayon, man. If you have this, you will have this emotion. If you got that and that. Man, para siya naging, reward basis, pare. Ang gusto ko lang ma-practice ng tao ngayon is yung mga simpleng bagay, pare, mas bigyan nila ng atensyon, mas appreciate Small nila. things. Nandun talaga yung mga genuine euphoria ngayon, pre. Di ba nga ngayon, pare, ang tao gustong-gusto magprobinsya. Tol, Nagmi-minimalist. bumalik ako sa Cavite ah. Di ba? Di ba? Sinabi nga sa akin ni Dede. Oo. So, di ba, nagmi-minimalist life sila ngayon, bro. Nagde-declutch sila ng bagay at energy. So, parang, ang point ko, man, yung mga small moments talaga, nandun lahat, pre. Kunyari ngayon, isipin mo paano tayo nag-bump, paano ako napunta dito, tol. Pinakilala ka sa akin ni Dedel, nalala ko, unang meet ko sa'yo. Lumabas ka sa pinto, nanonood ka ng podcast, tol. Tapos may podcast ka ng sarili, man. Kaya nga eh. So parang, ang ganda lang ng pag-interact natin. Pre. Ang kulit, no? Kasi sa totoo lang, guys, pinapanood ko lang talaga ito dati. Sobrang fan talaga ako ni Dog Brock. Kumbaga, yun yung free time ko eh. Ako din. Yun ang Kaya kino-consume nung ko talaga. na-invite ako doon, parang wow. O, tapos ngayon, meron pa ulit. Parang sobrang thankful na lang din na nagkakaroon tayo ng platform and chance to tell stories na pwedeng interesting, pwedeng hindi. Pero baka merong need makarinig nito somewhere, somehow sa mundo na
ito yung eksaktong need niyang story. Ito yung turning point. To move forward. Kasi ako, tol, masasabi ko, nung 2020, 2021, alam ko, basta nag-start na ata to si Dog Brock ng mga podcast niya. Oo, man. At isa yun sa naging fuel ko. Totoo. Na, Isa rin siya sa mga progressive creative person / businessman na kilala ko, tol. So, nag-work na ba kayo together? Yes. Before, bago Yes. pa yung ano? Yung podcast, tas nag-mural ako doon sa mismong podcast room. And may mga ewan ko, ayoko magsalita ng tapos. Pero, kung makikita lang ng tao yung movement na ginagawa ng tao na yon sa entertainment at music industry, Grabe. yeah, top shelf, man. Totoo. Top shelf, man. Kaya nga parang ito, tinan mo, biglang ang daming podcast. Oo. Biglang bagag. So, kasi, ngayon pare, it's all about, kung sino, it's all about, need lang ng malakas na wave ng magagaling sa isang tao or isang grupo or kung sino man. Tapos yung wave niya, susundan na lang ng mga tao yun. So, parang patterns na lang eh. Kasi tinan mo sila, ito, yung trigger na nagagawa nila or ng mga idol natin. Yung trigger na nagawa ng mga idol natin, pre. Tapos tayo, yun, gumawa tayo sarili. Yung butterfly effect, yung fashion, man, bunga lang rin yun ng parang sobra kong frustration at love sa fashion. Diba? Meron tayong mga idol meron tayong mga idol na fashion designer na gusto ko rin yan. Parang kaya ko yan. Oo, kaya ko rin yan. So eventually, ayun yung kinilos ng katawan ko, nagawa ko yun. Ikaw pare, kaya ka nasa sitwasyon mo ngayon kasi may mga idol ka rin na parang nakita mo na, wow, gusto ko rin nun. Kaya ko rin yan. So tayo ngayon, tayo na rin yun at somehow na baka may nanonood na rin sa buhay mo, tapos gusto ko rin yan. Ikaw, as an artist, paano mo masabi ang branding? Bakit siya kailangan? Anong importance nito? Bro, sobrang complex ng word na branding. Pero kung papasimplahin ko siya, ang question ko lagi sa mga nakakwentuhan ko ng mga brands, pre, lalo na yung mga upcoming or like aspiring pa lang, is paano mo magiging 100 brands, di ba, bro? Ang dami kasi ngayon, men, halos araw-araw may pinapanganak na clothing brand, men. Ganun ka-intensive yung clothing industry ngayon sa Pinas. So, kunyari, in a ratio of 100 clothing brands, brother, paano mo mapapangat yung brand mo doon? How? Kasi, from that question, doon mo na ma-figure out paano yung branding mo. Kasi ngayon, lagi ko sinasabi na ayoko maging the best in terms of like best clothing. Mahirap yun. And maraming gusto ko muna nun. Okay na ako sa mayroon na akong identity. Identity is like yung kahit, kunyari, the way yung artwork ko, yung art style ko, pare. Yan. Kumbaga, ngayon, kahit wala yung pangalan ko doon, people know na that's mine. Makita mo lang. Dahil, bakit? Kasi pare, binild up ko yun over this, ilang taon, pare. Parang, isa sa mga, yung branding, kung paano ba tinatrabaho yung branding, men. Mag-decide ka ng isang bagay, mamili ka ng isang bagay, tapos gawin mo pa ulit-ulit. Napag-usapan natin yung branding. At the same time, marami kang collaborations ngayon with different brands. So, paano mo hindi in-overstep na masobrahan naman yung part ng branding mo na upstage mo na sila? Paano mo siya ginagawang equal or collaborative talaga? Good question yun, homie. Pero usually kasi, ang aim is kumbaga ma-highlight ako eh. Okay. So parang lagi nga siyang artist collab eh. So, ang aim talaga is ma-highlight yung art mo. So, ma-over take mo yung energy ng brand collaborator. So, pero minsan equal yun, pag brand to brand. Pero parang brand tas artist, ang aim nun is ma-highlight yung artist eh. So, talagang ang point, pare. Masurpass mo yun, talagang malamon mo yung walab. So, pero pag need i-balance, man. Minsan Tone down. Minsan sa design language, minsan sa marketing, minsan sa promotion, basta sa contents, depende. So, ayun, ewan ko kung nasagot ko, man, pero yeah. Nasagot naman. Kasi, for sure, marami din dyang creatives na
alam nila yung branding. Pero when it comes to collaboration, lalo na before, hindi tayo makolab. 'Di ba? Ngayon na lang tayo nagkakaroon ng mga artist na itong genre ng music na to, nakikipag-collab na sa genre ng music na to, itong artist na to, dito. Minsan malayo, pero makikita mo ang ganda ng output. Masaya kasi ngayon, pre, is yung creativity is na-inclined na sa marketing and business. So parang, pag yung mga unexpected collaboration, masisense mo na agad na there's something more beyond lang dun sa simpleng collaboration na yun. Baka meron silang binibuild up na marketing strategy and stuff, or like, baka meron silang binubuong empire, you don't know. Pero, kung bakit sila nagtatrabaho ngayon, may meaning yan, basta. So, yun. Fascinating ngayon yung mga collaboration kasi sobrang, yung iba, hindi mo expected. Yung iba, expected mo. Yung iba, wow, paano nangyari yun? Parang, international brand, local brand, parehas local, parehas international. Ewan ko, bro. May collaboration ka na ba sa international brands? Hindi ko pa pwede masabi. Okay. Basta, tol, ngayon pa lang parang mag-thank you na tayo lagi. Parang kung saan man tayo mapupunta at napupunta ngayon, tol. Kung meron ng mga future collabs and international, dahil yun sa, pre, family and friends, sinuportahan ka talaga nila. Sa tingin mo, pre, mapupunta ka ngayon sa kung nasan ka, di ba? Kung naman is an island nga, di ba? So, mag-end up pa rin ako sa, sobrang grateful ko lang kasi ngayon, tol, kung saan tayo dinadala ngayon, pre. Tapos ginagalingan na lang din natin. Gaano ka-importante yung gratitude? Doon nga tayo nag-end up, sobrang importante niya, pre. Parang dapat, basic attitude siya ng good player, man. Gratitude, in a sense na, lahat ng meron ka ngayon is, yan, tol, nakuha mo siya through hard work, yes. Pero para blessings yan, man. Parang, you should learn, isa sa mga matututunan mo sa gratitude is yung mag-share. So, kaya siguro, ganito kami, and kung ano yung nangyayari ngayon sa paligid, malaking factor yung environment, yung pag-bring up sa amin ng parents namin. Sila talaga i-credits ko dito kasi, tol, pwede namang, you're earning what you're earning, pero the way you handle it is sketchy. So parang, thankful ako na kung ano man yung mga dumarating sa aking biyaya, tol, maayos ko nadadala. And maayos ko nakakamada at nasi-share. Sa mga kasi, tol, parang isa sa mga purpose natin, tol, is channel of blessings tayo, man, So, parang ginaganapan na lang din natin yan. Sa finesse na way. Tsaka lalo na sa mga unang mga nakasama mo sa proseso. Totoo. Sobrang shoutout sa mga, alam niyo na kung sino yung mga day ones namin, mga atet, kuya, tito, tita natin dyan. Parang sila yung unang nakakita ng potential namin, ng kulit namin, ng creativity namin, at somehow, they invested on it. And di naman din talo kasi look at us now, parang hindi rin namin kayo binigo, pinahiya na, we're doing good. We're doing beyond good, man. Importante ang suporta, no? Support system. Gold word support system, tol. Meron kaming ganong filosofiya. For sure, alam mo yung word na, yung sentence na man of his words. Gano'n ka-importante yun na panindigan mo, especially yung execution. Kasi marami tayong great ideas, marami tayong gustong gawin, pero bakit at paano dapat mag-execute paano mo i-push yung sarili mo na mag-execute ka? Na you're gonna be man of your words. Na pag sinabi mong gusto mo tong gawin, gagawin mo to. Bakit? Kasi, pre, lalo kami sa loob ng studio, kami ni brother ko, ni Boy Galaxy. Isa sa mga traits namin is gustong-gusto namin nakikita yung results. Yung good results. So parang for it to happen, need mong mag-execute ng maayos. So para
parang makuha mo yung nectar, need mo magpiga. And yung piga is yung critical moment kasi nandito yung buong gesture, yung execution, yung gesture, yung discipline, nandiyan lahat eh. Pero after mo magawa yun, yung nectar, ayun yung masarap doon. Ayun yung lagi namin hinahanap, yung parang, kunyari, papa-event kami. Tapos event day na, ito na mismo event, nakikita na namin yung mga tao, wow, ito na yan, parang, that's why we're doing what we're doing. That's why gustong-gusto namin nag-execute ng mga ideas kasi lagi kami excited sa outcome and kung ano pa yung mga madudulot ng outcome na yun or matitrigger nun. Pag nayayanig ka ba, minsan naniniwala ka na kailangan siyang... Good question yun. Kailangan siyang, okay, dito pala yung daan. Nayanig ako, parang okay, take natin to. Pre, nakakatulig talaga, pre. Nakakayanig minsan. Sobrang... Merong kakaibang energy yung overwhelming, tol, na minsan mabablur out niya yung mga bagay-bagay dahil. Kaya nga, malaking, kami practice namin, bro, is yung composure. Eh. Malaking bagay siya sa amin, yung word na yun, na good or bad yung nangyayari sa'yo, compose ka lang dapat. Like, stand firm ka lang, hindi ka masyadong madadala kasi everything will pass. Man, everything will pass, man. The end of the day, tol, we're just figuring out yung buhay eh. Kumbaga, lahat, di ba, man? So, take it easy, pare. Take it easy. Take it easy. Ito bro, onting Nakakatulig ano lang, talaga, nakakatulig minsan. onting siguro advices lang para sa mga upcoming artists natin na nanonood. Wala, okay. Pero Mga bagong artist natin na syempre hindi pa alam yung proseso, hindi nila alam paano sisimulan, paano, ano ba, ano yung dapat nyo i-take advantage na nandiyan na sa harap nyo. have a moment na meron sa buhay nyo na panindigan nyo yan. Dahil hindi nyo mafe-feel yan kung ano yung meron kayo ngayon nang wala lang o baga may something. So from that feeling, kung ano yung gagawin nyo, ayun yung magdidictate ng story na yan, kung saan yung papunta. Kasi ako lang din naman yung parang matigas ulo na pinindigan ko tong ginagawa ko eh. May unemployed, pare full-time artist ako tol. Nag-drop out ako ng pandemic. Like, sacrifices talaga. Pero, worth it. Worth it, man. It's happening right now, man. Kumbaga, yung mga feeling mo hindi nagagana, feeling mo wala na, feeling mo shit, ano na to, tigil ka na to. Biglang boom. Patience talaga, pre, kasi hindi naman agad bumubunga yung halaman to. Kailangan mo siya diligan pa ng Totoo, diligan. sobrang gasgas na metaphor nun, pero sobrang niya pa rin talagang gumagana. Man. Parang sobrang bilis ng momentum ng generation na to ngayon, pare. Lahat na ng tao nagmamadali. Hindi na nila na-appreciate nga yung mga small moments nga na yung simpleng pagpatak lang ng oras, tol. Importante yung pagmamahal sa ginagawa. Pag nag-art tayo, pag nag-music tayo, anything, pare. Mas tasteful yun pag may love. Sobrang cliche, pero it works, man. Last question. Go. Bago tayo magtapos. At some point ba ng career mo sa pagiging artist, naisip mo na ba huminto? Oo naman. Change career. Oo naman. Switch lane kung tawagin. Oo, pare. Corporate, tol. 100 times, man. Lagpas. Pero hindi talaga. Ngayon kasi decidido na ako. Ito na talaga. Hindi ko na mapakaramdaman ulit yan. Kasi may mga nangyari sa buhay ko ngayon na parang yung sakripisyong binigay ko ng mga nakaraang taon, tinutumbasan na ngayon eh. So, mas nag-form yung decision ko na hindi na, no turning back na talaga, man. Pero before, yes. Kasi nga, pre, ito yung mga pwedeng makita ng mga aspiring artists or young artists na you should know, you should understand na pag ito, matagal na biyahe to eh. Hindi to agad-agad na parang, boom. Yung mga napapanood natin sa pelikula na ang bilis nangyari ng mga bagay-bagay. Hindi. Sa realidad, pre, kami, man, like almost 11 years na kami
pa-fuck around and find out, to figure out kung ano man to eh. And kung saan man kami papunta eh. And parang ngayon pa lang namin, recent years pa lang namin na titikman, na raranasan yung onting bunga. So wala pa kami talaga kumbaga pre, wala pang halfway to eh. Oo. So parang, Ikaw, dama mo din eh. Diba? Malayo na pero malayo pa. pero, man, isipin mo yung glimpse pa lang ang saya na. Pero paano pa pag tumodo pa, lumubog pa onte, medyo dumiin pa ng, you know, in a good sense. Lumubog at sumagad pa. Sumagad pa, di ba? Parang, yeah. Yeah. Imagine mo na lang din sino pa yung mabibless mong tao pag nandun ka na. Yun yung exciting part doon. Sino yung mga ma-affect mong life in a good way pag nandun ka na sa certain levels na yan, man. Parang nakikita ko na yung 2024 dito, parang habang ina-explain, no ah. Oo nga parang eh. sobrang, parang okay, Parang good start 2024, eh. ito talaga January ito. podcast agad eh. Parang, okay, may panonood. Meron silang titig ng pattern. Man, and salamat binigyan mo Sobrang kami ng salamat time. din, Keach. Kumbaga, sana may makuha yung tao, yung mga nanonood sa'yo. Like the way, kasi ewan ko kung may substance man to o wala. Pero yeah, salamat sa pag-imbita, man. Salamat din, man. Na-appreciate, man. At salamat din sa inyo na nanonood ngayon dahil nagbigay kayo ng oras para makasama kami. At ayun, dito Solid na to, nagtatapos. solid siya. Abangan nyo si Elijah Contillo sa mga next event niya. Saan kanila pwedeng i-check out? Facebook, Instagram, Elijah Contillo. Yes, tas check our business, Gold, sa FB. We have upcoming, projects and releases. Thank you so much sa pag-imbita, Keach. Let's go! Anyway, Angas. dito na nagtatapos ang aming second episode. At comment kayo kung sino ang gusto nyo i-invite para sa third episode natin. So, see you!